Sa bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos Panginoong Hesukristo, Yeshua, Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat, kami ay sumusunod at nagtitiwala. Binabati ko rin po yung ating mga kaibigan at mga kapatid sa lahat ng dako ng Pilipinas. Kami po ay natutuwa at nagagalak na kung saan binigyan nyo kami ng pagkakataon na makapasok sa kanya-kanya niyong tahanan. At ang araw ng Sabat ito, kasama po ng mga kapatiran dito sa Mauyon, Puerto Princesa City, Palawan. Minabati namin kayo ng isang mainit, sariwa at masayang araw ng Sabado. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Saan ka man dako ng Pilipinas, saan ka man dako ng buong mundo, isang maligayang araw ng Sabado po sa inyong lahat. At kami po ay natutuwa at nagagalak na nakapiling kayo ngayon sa araw ng Sabat na ito. At pwede ko bang malaman sino yung ating mga bagong bisita natin ngayon? Pwede ba tumayo, mga batid, yung mga bago pa lang nakabisita rito? Mayroon ba? Yung ngayon lang nakabisita, taas ang kamay. Yung mga ngayon lang nakabisita. Ayan, 1, 2, 3. Dito, 4. Mayroon pong 4 na nakabisita ngayon. Purihin po ang Bugtong at Buhay. Welcome po kayo sa Kaharian ng Bugtong at Buhay sa Barangay Mauyon. Kami po ay natutuwa at nagalak na makapiling kayo, mga kapatid. Ngayon po ay tayo po ay magsitayo, mga kapatid. At itataas na po natin yung ating Biblia. Taas yung Biblia nyo. Kamay nyo, kung wala kayong Biblia, taas yung kamay ninyo, mga kapatid. Ito ang aking Biblia. Maraming katulad nito. Ngunit ang isang to ay akin. Ito ang matalik kong kaibigan at aking buhay. Ano man ang sinasabi nito tungkol sa akin, ayun nga ako. Ano man ang sinasabi nito na meron ako, ay pinaniwalaan ko. Kaya kong gawin anumang bagay na sinasabi nito na kaya kong gawin. Kailangan kong makabisado ito katulad ng pagkabisado ko sa aking buhay. Ang aking Biblia na wala ako ay walang kwenta. At kung wala aking Biblia, ako ay walang kwenta. Dapat ko itong pag-aralan, isabuhay, at ipangaral ng may katapatan at kahusayan. Mas mahusay pa sa lubo na nagbalat kayong tupa, na sumusubok na linlangin ang mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos. Yan. Kung kaya, sa mga oras na ito, buong tapang kong isisigaw sa sinungaling na lubo, ito ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos. At ito ang nasusulat sa kanyang banal na aklat. Ang isip ko ay alerto. Tanggap ng aking puso na sa pamamagitan ng iyong banal na salita, hindi na ako magiging katulad ng dati kong pagkatao. Kung kaya sa araw na ito, ako ay tuturuan ng salita ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo, Yeshua, Yahweh. Amen. May God bless you. Shalom Aleichem. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo, makapangyarihan sa lahat. Mayroon po isang kwento, mga kapatid. Mayroon isang lalaki nag-apply doon sa DPWH. At ang trabaho po niya, mga kapatid, ay yung tagapinta ba ng kalsada. Alam niyo, pag tumatakbo yung sakyan, mayroong kulay puti sa gitna. Alam niyo yan? Yan pinipintahan niyo ng kulay puti. So yun, nag-apply siya, taga-pintor siya doon sa kalsada. At nung mag-apply siya, mga kapatid, unang araw niya, mga kapatid, ang haba na nakulayan niya. So tuwang-tuwa po yung kanyang boss, sabi niya, ang napakasipag pala ito na bata. Sabi niya, palakpakan, sabi niya, ang galing mo, bata. The following day, medyo
kumunti yung kanyang nakulayan. And in the following day, mas lalong kumunti, mga kapatid, nakulayan niya. At the following day, paunti ng paunti yung kanyang nakulayan. So nagtaka yung boss. Sabi, ano kaya nangyari dito? Bakit nung una, sipag-sipag, ang dami nakulayan, paunti ng paunti? Alam niyo ba anong ginagawa niya, mga kapatid, kung bakit paunti ng paunti yung kanyang nakukulayan? Kasi yung pinta, pagkatapos siyang kulayan, mga kapatid, tatakbo siya doon sa kukulayan niya, tapos kukulayan niya. Pagkatapos tatakbo na naman siya pabalik. Kukunin niya yung pinta ganon. Habang palayo siya ng palayo, yung kanyang pinta, hindi niya binibitbit. Kaya habang haba ng kanyang napipintahan, ganun din kahaba ang lakad ng kanyang babalikan. Nakakatawa, mga kapatid, but the good point here is that mayroon po siyang tinatawag nating determinasyon. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang pamagat po ng aking mensahe ngayong umaga ay pinamagatan kong ang bukal ng pagiging porsigido sa buhay. Or ang bukal ng pagiging determinado sa buhay. Alam mo, pag may determinasyon ka sa buhay mo, mayroon kang pinaghuhugutan. Mayroong patalasta sa TV yung sa kape. Sabi, pagkatapos uminom siya ng kape, pagkatapos yung uminom ng kape, tapos inom niya yung kape, pagkatapos sabi niya, para kanino ka ba bumabangon? Mayroon kang pinaghuhugutan. Minsan mga kapatid, pag ako nagbabantay sa mama ko paggabi, pag iisa, pinapatayo ko yung mama ko. Alam mo, mga kapatid, kailangan mong tumayo. Kailangan mong tumayo kasi hindi siya makatayo pag siya lang. So, aalalayan ko siya. Okay? Kaya pag natulog ako sa gabi, kalahati ng yung mata ko pikit, pero yung utak ko gising. Kasi pag natulog ako ng sobrang tulog, kahit tawagin niya ako, hindi ko marinig. So pag ako nagbabantay, laging yung isip ko gising. At minsan pag nagkakaroon tayo ng kwadro alas, nakikita ko kung sino pa yung gising, malalaman ko kung sino yung gising sa Facebook. Nakikita ko yung iba doon na naggising. At yun, mga kapatid, ay minsan pag naiinis ka, hindi mo maiwasan na yung mga magulang mo na irritable. Intindihin mo, kapatid, magulang mo yan. At ito lang po ang pwede kong ibahagi sa inyo. Yung mga magulang ninyo hanggang buhay pa, ipadama ninyo na mahal nyo sila. Sapagkat pag wala na yan, iiyak na lang kayo, mamimiss nyo, wala na yan. Yung buhay sa mundo ito ay pansamantala lang. Yung mga panahon na kasama ninyo yung mga magulang ninyo, ipadama ninyo yung pagmamahal nyo hanggang sa kaya ng ng lakas ninyo. Ipadama nyo yung pagmamahal nyo sa magulang nyo habang buhay pa sila. Wag na wag ho ninyong kalilimutan yan, mga kapatid. Palakpakan natin ang bugtong at buwan na Diyos. Kaya, itong Sabado na ito po ang naghatak sa akin na ibigay ang pag-aaral na ito sa banal na kasulatan. At gusto ko ibahagi ito sa inyo. Now, yung Biblia, nabuksan po ninyo yan, Ikalawang Korinto, Kapitulo 4. At babasahin ko po yung versikulo 8 hanggang 9. Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9. At alam ko, mga kapatid, itong talata nito, ito yung talata na bagay sa ating panahon ngayon. Dahil marami po ngayon ang desperado ang buhay. Marami ngayon ang naghihirap. Si Nanay Bila lang ata hindi naghihirap dito. Tumawag sa akin na isang araw, kala pensyonado Hello, pastor! Sabi ko, oy, pensyonada to. Mahalata mo agad pag pensyonada Hello, pastor! Pensyonada yon. Pag, pastor, nako, problema yon. Walang bigas yun. Malalaman mo agad pag tumawag At alam po natin, ito yung kailangan natin ngayon. Itong talata nito, mga kapatid. Sana ito yung magbigay ng inspirasyon sa inyo, itong talata nito. At sumulat po nito ay si Apostol Pablo. Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9. Salitang English, sa New King James Version, ito po ang sabi. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Verse 9, persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Amen? Kala nyo, naintindihan nyo na? Ikalawang Korinto 4, versikulo 8 hanggang 9. Ito ang Tagalog na. Dito na kayo magsasabi ng amen. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Gayon may hindi naghinagpis, nangatitilihan. Gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Yung nangangatilihan, markahan nyo yan. Kasi papaliwanag ko ano ibig sabihin nangangatilihan. Alam nyo ibig sabihin nangangatilihan? Alam nyo ibig sabihin ng nangangatilihan? Alam nyo yung nangangatilihan? Tagalog. Pamunding.
Yung nangatilihan kay Mother Bing, yung walang-wala ka, tapos tumitingin ka, wala kang malapitan. Wala kang mautangan. Lalapit ka sa kaibigan mo, kapatid. Di ba matagal na tayo magkaibigan? Oo nga, kapatid. Di ba 40 years na tayo magkaibigan? Oo, matagal-tagal na tayo magkaibigan. Kapatid, pwede ba mangutang? Kapatid, mukhang ito ng katapusan ng pagkakaibigan natin. Ha? Wala kang matakbuhan, mga kapatid. Verse 9, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi sisira. Purihin natin ang bugtong at buwan na Diyos. Kaya pamagat po ng ating talata ngayong umaga ito ay pinamagatanong, ang bukal ng pagiging determinado sa buhay. Alam mo, sa buhay na itong dapat determinado ka. At kapag may determinado ka, mayroon kang pinaghugutan. Yung mga tatay, kahit pagod na pagod yan, babangon yan. Dahil bakit? Mayroon kang dahilan bakit ka bumangon. May pinaghugutan ka ng lakas. Kailangan mong gawin, kailangan mong bumangon kasi kailangan eh. Pag sinabi natin, ang bukal, yung pinaghugutan natin ng determinado sa ating buhay. Bakit mo ginagawa yung isang bagay na yan na walang dahilan? Kaya minsan yung mga binata, wag wala kang mapuntahan, palaboy-laboy ka lang, bigyan mo ng asawa yan. Ha? Bigyan mo ng asawa yan, palaboy-laboy pa rin. Hindi. Minsan yung mga walang direksyon sa buhay, Brad Bong, pag walang direksyon sa buhay, bigyan mo ng asawa. Minsan nagkaroon ng determinasyon, kailangan niya na magtrabaho. Kasi pag wala, pakuya-kuya-kuy lang, pahiga-higa, pakala mo, pensyonado. Bakit? Wala naman siyang dahilan para bumangon eh. Di ba? Kaya ito po mga kapatid, yung bukal, mayroon kang pinaghugutan. Determinado. Ano ibig sabihin ng determinado? Pursigidong abutin ang mga gustong abutin sa buhay. Pag nagsusumikap, yung matibay na paninindigan na kung ano ang gusto mong gawin ay talagang gagawin mo. Pag bumangon ka sa umaga, sabi mo, babangon ako at dudurugin kita. Pelikula yun Yung talagang gagawin mo ang lahat. Gagawin mo ang lahat. Yan yung mga taong may layunin, yung mga taong may dahilan. Alam niyo si Father Lahi, may determinado yung tao mga kapatid. Nung siya po ay nag-start ng Back to Christ Ministry sa Manila mga kapatid, ilang beses po nabigo si Father Lahi yan. At ang sabi ni Padre, hindi ko makalimutan yung sinabi niya sa akin. Ang sabi niya, alam mo, ang problema ganito lang yan. Pumunta ko ng Manila, hindi ako nag-click. Ipon ulit siya ng pera. Balik ulit sa Manila, nag-umpisa ulit. Hindi nag-click, balik ulit sa Mindanao. Tapos balik ulit sa Manila mga kapatid. Sabi niya, ganito lang yan. Tinaas ni Padre Lai yung kanyang kamay at pagkatapos siya, ganito lang yung problema. Ito sabi niya, pag dito ko tinira at hindi umubra, lipat ako sa kabila. Pag hindi pa rin umubra, dito naman ako sa kabila. Maikot ko lahat yan, imposibleng walang tumama dyan. That's why there's a famous German proverb that says, he who is open shooting will hit the mark at last. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mayroon kang tinatawag dito, mayroon kang pinapana, kahit hindi ka tumama, mayroon talagang tatama na isa dyan. Mayroon talagang tatama. Kaya, sa atin mga kapatid, kahit mabagal, basta tuloy-tuloy ang lakad mga kapatid. Kahit mabagal. Ang pinakapangit doon, yung tumigil ka na. Dapat kahit mahina, tuloy-tuloy lang po ang laban mga kapatid. Hindi ka basta-basta sumusuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang sumuko. Bakit? Upang tayo magkaroon ng kinabukasan. Dahil kapag ikaw po ay nang lupaypay ng hina, walang kinabukasan. Pag wala kang niluto, wala kang sinaing, wala kang kakainin. Pag wala kang isinuksok, wala kang dudukutin. Yan po mga kapatid. At mayroon pong mga dumarating na mga bagyo sa ating buhay, at yung bagyo na yan, either we are going to collapse, we are going to die, or we are going to stand up and rise again. Tatayo tayong muli mga kapatid. At yung kagandahan ng mga Pilipino, ilang bagyo na dumating sa Pilipinas, pero ang mga Pilipino nakatayo pa rin. Nung nagkaroon ng Luyanda mga kapatid, ang dami namatay. Pagkatapos ng kay Luyanda, mga kapatid, mayroong basketball court doon, sira lahat ng bahay, mayroong basketball. Naglalaro ng basketball ang mga bata, at yung iba naman hindi makabangon nung magbalik kuryente, mayroong karaoke mga kapatid, nagkakaraoke hambang ang lahat ng mga bahay nakahandusay na, nagbibideo okay pa. Ganon po ang mga Pilipino mga kapatid. Mayroon tayong tinatawag na we are always positive. Lagi tayo nakangiti. Malakas po ang ating determinasyon. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Kaya itong panahon na ito mga kapatid, ito yung panahon ng karoon ng coronavirus, nagkaroon ng pandemic, ito yung problema na hindi natin inasahan na maabutan natin. Ito nangyari na before.
na may mga pandemic na nangyari noong 120 years ago. Hindi natin sukat akalain na during our time, sa panahon natin, nangyari itong pandemic na ito, mga kapatid. Ha? Ito yung panahon, ito yung oras na hindi natin alam kung may masasaing pa ba tayo bukas. Mayroon pa ba tayong maluluto bukas? Hindi natin alam, mga kapatid, na yung mahal mo sa buhay, mamamatay. Hindi mo alam, nagka-coronavirus pala yun? Hindi mo alam. Very uncertain ito yung mga kapatid. At marami po namatay. Libo-libo ang namatay. Buong mundo, mga kapatid, marami ang namatay sa coronavirus. Pasalamat tayo sa Palawan, mga kapatid. We are so blessed. Dahil tayo po ay hiwalay po yung isla ng Palawan at tayo po ay nababalutan ng pag-aaruga at pagmamahal ng bugtong at buwan. Purihin po natin. Ha? At hindi lang po yan nangyari sa ating bansa, mga kapatid. Marami pong negosyo ang nalugi. Si Nanay Bilya lang yung hindi nalulugi. Bakit? Yung talaga yung saging niya. Nagbababa ang presyo ng saging mo? Ha? Nagmahal pa nga siguro ang saging mo ngayon. Nagmura na. O, ibig sabihin mayaman, pinamura niya na. O, yun yung mayaman. Sabi niya, sige, mura na lang yan. O, ibig sabihin may kapasidad siya magpamura ng binibenta niya. Palakpakan natin. Ha? Yung si Brother Mark, yung ating driver papuntang El Nido, nawalan siya ng trabaho, mga kapatid. Wala siya pambayag sa motor. Maraming hotel ang nagsara. Marami ang tindahan ang nagsara. Marami sa SM, mga kapatid, ilan-ilan na lang tindahan. Yung mga dati mga mamahalin na mga gamit, biglang nagmura. Nag-buy one, take one pa. Maraming nag-collapse. Maraming tindahan, pati yung Greenwich, nagsara. Bakit? Walang bumibili. Yung mga lumilipad ng eroplano, mga kapatid, lumilipad, walang tao. Maisa, dalawa siguro, yung tinatawag natin na ibang ang kalagayan ngayon, mga kapatid. Dati, pag ikaw lumalabas, gusto mo mag-shopping, gusto mo mag-enjoy, gusto mo pasyal. Pero ngayon, pag lumabas ka, parang buwis buhay na. Nakala mo, pag uwi mo sa bahay, may coronavirus ka na. Yung buhay natin, pag lumabas ka ng bahay, hindi ka lumabas ng bahay para magsaya. Kundi lumabas ka ng bahay, dahil kailangan bumili ng bigas, kailangan pumunta ng palengke. Yan po nangyari sa Manila, mga kapatid. At pag lumabas ka, mayroong mask, mayroong shield, halos hindi ka na makahinga. Kulang na lang espada. Grabe na. Siguro baka lang araw, gano'n lang siguro, may mga parang si Batman ang mangyayari natin ito. Bakit? Gano'n lang sitwasyon sa sanlibutan ngayon, mga kapatid. Kahit yung pagsimba, we are so blessed. Pinagpapala tayo sa Palawan dahil yung ibang mga simbahan nagsara na, pero sa Mao yan wala. Bukas pa rin. Matatag pa rin, pumupuri, pumapadyak-padyak pa. Ibig sabihin, buhay pa. Alam niyo, kapag yung manok, kapag kinakatay mo yung manok, tapos gumagalaw-galaw pa, ibig sabihin, buhay pa yun. Kaya dito, mga kapatid sa mga audio, dito lang yung talagang pumapadyak. Ayan, no? Buhay na buhay, palakpakan po natin. Pasalamat tayo dito. Mother Bing, nung pumunta kami ng Aburlan, yung mga kapatid, umuwi ka agad, pero nag-invite sila. Mother Bing, sa sunod daw, October 25. 24 to 25, doon daw tayo sa Aburlan. Nag-invite sila doon. At gusto nila mag-swimming doon sa falls. Nagagawa natin dito sa Palawan. Sa ibang lugar, hindi. Bawal silang pumunta doon. Ni mag-jogging nga, bawal. Di ba? At minsan, meron akong nakita sa internet, yung mukha niya, lagi nakamas, pag tanggal ng ganon, ang pangit na ng mukha niya. Kung anong hugis ng mask, yun na rin ang hugis ng mukha niya. Wala. Bakit? Lagi lumalabas. Yan po ang nangyari, mga kapatid. Yung pagmamasyal natin yan, hindi na para mabuhay at hindi para masaya, kundi survival na lang. Ganun po sa Manila, mga kapatid. There are so many empty streets sa New York. The city that never sleep. Araw at gabi, may tao ngayon, bakante, mga kapatid. Maraming bumagsak na negosyo, bumagsak ang ekonomiya ng Amerika. At ngayon, mga kapatid, yung lahat ng mga barko ng France, ng Inglaterra, nandyan ngayon sa Spratly. Nandyan sila lahat, pati yung Australia. Yung mga barko nila, nandoon lahat, mga kapatid. Anong ginagawa nila doon? Nag-aabang, mga kapatid. Ngayon, hindi natin alam kung sino yung pipindot ng go signal. World War III na. Kaya tayo, mayroon po tayong quadro alas, mga kapatid. Tayo po ay manalangin, magdeposito ng maraming panalangin, mga kapatid. Dahil tayo po, mga kapatid, napaganda ng Palawan, pero napakalapit natin sa China. Alam niyo ba, mga kapatid, kaya just galing sa Spratly, kapag walang ulap, makikita mo yung China. Ganon tayo kalapit, mga kapatid. At nandyan sila ngayon. Bakit nandyan lahat ng mga barko, mga kapatid? Kasi ang Spratly, mga kapatid, punong-puno po ng langis ang ilalim niyan. At nung sinuri yan,
tunay-tunay ang langis ang nakalagay dyan. At yan, kapag yan ang nahukay, mga kapatid, ang Pilipinas, ang pinakamayaman na bansa sa buong mundo. Palakpakan natin bugtong at buwan na Diyos. Ha? At hindi lang yan, mga kapatid. Marami mga taong apektado sa pandemic na ito. Hindi lang sa pinansyal, hindi lang sa kanilang emotional, mga kapatid. Yung iba talaga yung stress. Grabe, mga kapatid. Hindi nila alam kung saan sila kukuha. Tayo, mga kapatid, pag wala tayong makain, pupunta ka ng bundok, pwede ka magmitas ng saging. Pag nasa syudad ka, anong mapipitas mo? Ha? Yung karamihan ng mga street vendor doon, nangangapa kung saan sila kukuha ng makakain nila. Ganun po ang stress, mga kapatid. Kung hindi ka mamatay sa gutom, mamatay ka sa stress. Ganun po katindi ang nangyayari sa mga tao ngayon, mga kapatid. Lahat ng tao nakamaskara. Pagkatapos bibili ka pa ng alcohol, minsan nagkaubusan pa. Isip-isipin mo yan. Pagtanggap mo ng pera, alcohol ka agad. Hindi ka pwede mangulangot. Hirap na hirap ka. Pag mangulangot ka, ganun-ganun ka na lang. Bakit? Baka mamaya may coronavirus. Nasundot mo pa. Bawal hawak-hawak sa tenga. Baka mamaya may nakahawak ka ng pera. Kasi lahat ng dumi na dumidikit na doon sa pera. O pagbigay ng pera, ma'am, ito pong bayad. Ay sir, pakilagay na lang sa box. Isip-isipin mo yan. Kahit pera, ayaw nilang, kahit, tawag dito, touch me not. Bawal na humawak kayo, mga kapatid. Baka mamaya, kumapit na yung coronavirus. Ganun katindi ang sitwasyon ngayon, mga kapatid. Kailangan natin maging malinis. At maraming mga tao ngayon ang talagang nag-aalala na. At minsan nagtatanong sa akin, Pastor, hanggang kailan pa ba itong pandemic? Ha? Sa'yo malay ko. Ha? Tapos, Pastor, mayroon na daw gamot. Magpapa-inject ba kami? Isip-isipin mo yung pagpastor ka, anong gagawin mo? Di ba? Sabi ng ating mahal na Pangulo, pag siya daw unang magpapa-inject sa coronavirus, hindi ka natin alam kung anong nangyari. Hindi natin alam kung talagang totoong may coronavirus. Ha? Hindi natin alam baka ito ay gawa-gawa lamang, mga kapatid. Ha? Pero in spite of these problems na na-encounter araw-araw, mga kapatid, mayroon pong dahilan ang bugtong at buhay na Diyos sa mga bagay na ito. Ha? Minsan nga, pag nagsisimba ka, sabi magsisimba ka, Pastor, sa Sabado, sabi iwan ko. Depende kung papayag yung barangay. Ito si Nanay Francie nga. Pag sabi, saan ka pupunta? Diyan lang, mamamasyal. Tapos yung motor doon sa unahan nagsasakay, sakay na siya. Di ba? Ganun ang ginagawa. Hindi gusto mo talaga magsimba. Yung iba nga, hindi mo alam kung babalik pa ba sunod Sabado. Pero pasalamat tayo, mga kapatid, in spite of all na lahat ng mga pandemic na ito, mga problema na ito, ang kakapal talaga ng mukha nyo, nandito pa rin kayo. Talagang matigas ang ulo ninyo. Pero alam nyo, mga kapatid, I want to assure you na in spite sa lahat ng mga problema nangyari araw-araw, mga kapatid, ay yung ating bugtong at buhay na Diyos na pinaglilingkuran, magkaroon man ng pandemic na sunod-sunod, ang bugtong at buhay na Diyos, siya ang Diyos noon, ngayon at bukas, at ang Diyos na yan ay hindi magbabago. At ikaw ay aalagaan niya at talagang poproteksyonan ka ng bugtong at buhay. Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang bugtong at buhay na Diyos ay kasama mo. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo. Binabantayan ka niya. Mahal ka niya. Hindi ka niya pababayaan. Pag naniwala ka rito, say amen. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam niyo, mga kapatid, itong talata na ito, yung sinasabi ko sa inyo, ito si Apostol Pablo, mga kapatid, bago ito nangyari lahat ng mga pagsubok na lumating sa buhay niya, bago siya na-convert, bago siya naging isang back to Christ, itong si Apostol Pablo. Dati ang buhay niya, masagana siya. Mayaman ito si Apostol Pablo. He is a Roman citizen. Mayaman yung kanila angkan. May pinag-aralan siya. Para sa ating panahon ngayon, si Apostol Pablo para siyang senador. Mataas yung kanyang pinag-aralan. Parang nag-aaral siya sa Harvard sa mga Hudyo. Talagang matalino, magaling lahat. Mayaman lahat, mga kapatid. At inuusig niya yung lahat ng mga Kristiyano, mga kapatid. Naniniwala siya, totoo yung kanyang pananampalataya. Pero nung tinanggap niya na yung bugtong at buhay, lahat ng paghihirap dinanas niya na. Minsan naranasan ninyo, mga kapatid, nagsasabi sa akin, Pastor, alam mo noon, hindi ako back to Christ. Ang sagana namin, tuwing may piyesta kami, dami naming handa. Pero nag back to Christ kami, ang hirap-hirap na ng buhay namin. Pati yung mga kaibigan namin dati, hindi na nakapunta sa bahay. Bakit? Hindi ka na naghanda ng piyesta, hindi ka na nagpapainom. Wala na dumadalaw sa bahay ninyo. At hirap na kayo, mga kapatid. Tama ba? Nung hindi ka nag-back to Christ, ang sagaan-gaan ng buhay mo, nung mag-back to Christ ka na, naghirap ka na. Minsan dumadating yung pagkakataon na ganyan, mga kapatid, dahil susubukan ka ng bugtong at buhay na Diyos. Purihin natin bugtong at buhay na Diyos. At yung nangyari ito kay Apostol Pablo, mga kapatid, habang tumatagal, patindi ng patindi ang problema. At hindi lang basta problema, mga kapatid.
Ano pa dito? Sinong dumadanas ng mga problema dito, mga kapatid? Matindi ng problema. At hindi ng problema. Kung inisip mo na may problema, kapatid, itong problema ni Apostol Pablo, matindi ito. Ha? Hindi ko sinasabing hindi mahirap yung mga pinagdadaanan nyo. Ha? Pero kung yung problema na pinagdaanan mo, ikumpara mo dito sa problema ni Apostol Paul, makita mo, matindi yung paghirap na dinadanas niya. Pero ang gusto kong malaman nito, mga kapatid, anuman ang hirap na pinagdaanan ni Apostol Pablo, determinado siya sa kanyang buhay dahil mayroon siyang pinaghuhugutan ng lakas. Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos. At yung pinaghuhugutan niya, yung bukal ng lakas na pinaghuhugutan niya, mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit si Apostol Pablo ay bumabangon at nangangaral ng ebanghelyo ng kailan dahil mayroon siyang pinaghugutan. At ang pinaghuhugutan niya ng lakas, walang iba, ang bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin. Alright. Ikalawang Korinto, Kapitulo 4. Sa verse 1 po, ang sabi doon, salita Ingles, we do not lose heart. Hindi kami nanghihina. Yung binasa kanina sa verse 1, we do not lose heart. Hindi kami nahihinaan na panghinaan ng loob. Ibig sabihin, hindi kami tumitigil. Tuloy-tuloy ang laban. Palaban kami. Sabi mo sa katabi, palaban kami. At chapter 4 hanggang verse 16. Sabi, therefore we do not lose heart. Ibig sabihin si Apostol Pablo, napakaraming problemang pinagdaanan niya sa buhay. Lahat ng pasakit na kaya mong danasin, mga kapatid, pinalo, hinampas. Nadanasan ni Apostol Pablo yan. At alam niyo, mga kapatid, kung mayroon mang taong dapat mag-give up at sumuko, wala nang iba, dapat si Apostol Pablo yun. Dahil yung mga pinagdaanan niyang hirap, hindi pa natin dinanas yun. Pero napakatindi ang hirap na dinanas niya. Pero napakatindi, kapatid, gaano man karaming problema ang dinadanas ni Apostol Pablo, tuloy-tuloy pa rin ang laban, hindi siya sumusuko. Purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Tingnan mo si Nanay Bilya. Puti ang buhok. Si Nanay Bilya masayahin. Pero pag nagkwento na si Nanay Bilya, umiiyak. Bakit? Hindi daw. Bakit? Marami din pinagdadaanan yan sa buhay niya, mga kapatid. Pero, ayan, Nanay Bilya is a symbol of a woman who fought a good fight. Talagang lumalaban, palaban, mga kapatid. Palakpakan natin. Di ba? Mayroon na pong 3 punto na gusto kong ibigay sa inyo na matutunan natin sa buhay ni Apostol Pablo. 3 punto na dapat nating pag-aralan, mga kapatid. At sana matuto tayo at makahanap tayo ng lakas para na tayo maging determinado din. At dapat marami tayo, paglabas nyo ng simbahan nito, pag-uwi nyo sa bahay nyo, marami kayong problemang ma-encounter sa buhay nyo na dapat mayroon kayong determinasyon na lumaban at hindi kayo sumuko. Mayroon akong pinanood ng isang movie na patungkol sa isang matanda. Hindi naman ito sikat na movie. Ito ay ginawa doon sa ibang bansa. Sweden. So, tungkol ito sa isang matanda na namatay yung kanyang pinakamahal na asawa. Siya po ay, yung tatay niya ay nagtatrabaho sa release ng train. At ang ginagawa niya, pag dumating na yung train, ang ginagawa ng tatay niya, iniisa-isa niya yung train. And one time, habang nag-iikot sila sa train, mayroon nakitang wallet. May nakitang wallet yung bata. Nung makita nung kasama niya sa trabaho, sabi niya, akin na yan. Ayaw niya ibigay. Nung suntukin na siya, dumating yung tatay niya, nagsuntukan sila. Dahil turo ng tatay niya, dapat maging tapat ka. So ginawa niya yung lahat na nakukuha niya na magamit doon sa train Mother Bing na naniiwan, binabalik niya doon sa opisina at binabalik doon sa may-ari. Yun po kinalakihan niya, mga kapatid. And one time, sa sobrang nung nag-aaral na siya, pinakita niya sa tatay niya yung resulta ng pag-aaral niya. Nung makita ng tatay niya, taas ng grade niya. Tuwang-tuwa yung tatay niya. Tumakbo yung tatay niya para ipakita doon sa makasamahan niya yung grade, yung grado niya. Anong nangyari yung mga kapatid? Nasagasaan siya ng train. Namatay yung tatay niya. So lumaki po siya, mga kapatid. Hindi niya napagpatuloy yung pag-aaral niya. Lumaki siyang mahirap. At sa sobrang pagod po ng trabaho niya, mga kapatid, at habang siya nag-aaral, pagod na pagod siya, nakatulog siya doon sa train. Yung nakatulog sa train, tumatakbo na yung train.
Nakatulog siya, mamaya paggising niya, may nakita siyang babae sa harapan niya. At yung babae na yon, na isang guro, ay inimbitahan siya na nung makita niya yung babae, lagi na siyang sumasakay doon sa train, inaabangan niya yung babae. Hanggang sa nag-date sila, tapos sabi niya, ako ay sundalo, ganyan. Nagsinungaling siya. And later on, nung kakain na sila mga kapatid, hindi nga siya marunong paano kumain, Mother Bing. Kasi wala nga siyang pinag-aralan. Nung makita ng babae, sabi niya, kain na tayo. Sabi niya, sige, kumain ka na, tapos ako kumain. Kasi wala rin siyang pera. So, ang ginawa niya mga kapatid, pinagtapat niya sa babae, sabi niya, hindi talaga ako sundalo. Yung tatay ko namatay, gusto ko mag-aral, hindi ako nakapagpatuloy sa paral ko. Hirap ako. Kahit itong date natin ngayon, wala akong pangbayad sa restaurant. Hindi ako sundalo, mahirap lang ako. So, babay na. Nung umalis siya mga kapatid, bila siyang hinalikan ng babae. At and then, naging mag-asawa sila, tinulungan siya, siya makapagtapos siya ng pag-aaral. At nung sila ay namasyal, buntis yung kanyang asawa, namatay. Nabangga yung bus na sinakyan nila, namatay yung babae. So, naging desperado na siya sa buhay niya mga kapatid. Gusto niya na magpakamatay. Kaya lang, sa tuwing magpapakamatay siya, nung nagtatali na siya sa ulo niya, dumating yung kapitbahay, mayroon silang bagong kapitbahay na dumating, hindi marunong mag-drive, nabangga yung bakod niya. So, tinanggal niya yung tali. Sabi niya, ba kayo, ba't hindi kayo marunong mag-drive? So, siya nag-drive mga kapatid. Tuwing nagpaplano siya magpakamatay, lagi kumakatok sa bahay niya. Sabi niya, ano bang inisturbo niyo? Sabi niya, tulungan mo kami, yung gripo namin, ganito. Siya lang kasi may alam. So, pupunta niya doon. Tuwing magpapakamatay siya, hindi natutuloy. Kasi nandun niya yung kapitbahay nila. Okay? At the end of the story is, mga kapatid, is, minsan yung mga matatanda, nakala mo mainitin ang ulo, bugnutin, akala mo sila, ganun talaga. Minsan pala yung mga tao, gusto nilang mamatay dahil wala ng purpose yung buhay nila. At ang tanging paraan lang para sila ay magkaroon ng purpose is yung magpakita ka ng magandang bagay para sa kanila. Para sa kanila ay parang panibagong buhay na lang sa kanila yun, mga kapatid. Ang punto dito mga kapatid is, dito tayo matututo tayo na sa buhay natin, na hindi natin alam bukas, yung mga ginagawa nating kabutihan sa iba, ay nakakatulong pala tayo. Number 1, tayo ay mayroong determinasyon dahil tayo ay may layunin para sa bugtong at buhay na Diyos. Okay? Tayo ay nagpupursige, tayo ay may determinasyon sapagkat may layunin ang bugtong at buhay na Diyos sa atin. Sulat niyo yan. Ibig sabihin, kahit tayo mga back to Christ na, kayo nagbalik loob na sa bugtong at buhay, mga bugtong na anak na kayo, may hindi ibig sabihin na kapag nag-back to Christ ka na, wala ka ng problema. Mayroon ka pa rin problema kakaharapin. Okay? Dumadating po yan. At kaya si Apostol Pablo, mga kapatid, naranasan niya yan. Ikalawang Korinto Kapitulo 11, 23 hanggang 28. Ikalawang Korinto 11, 23 hanggang 28. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Itong sabi, sila bagay mga ministro ni Kristo? Sabi ni Apostol Pablo, ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait. Kasi dapat hindi siya nagyayabang. Pero kailangan niya magyabang para sa mga tao na ito. Lalo pa ako. Sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Sabi, naghirap siya. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Lagi siyang pinapalo, mga kapatid. Hinahampas. Sa mga ikamamatay ay malimit. 24. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng tig-4 na palo. Kulang ng isa. Makalimang tumanggap. Tig-4 na palo. Imagine that. Pinagpapalo si Apostol Pablo. Ano pa? 25. Maikatlong ako'y hinampas ng mga panghampas. Minsay ako'y binato. Makatlong ako'y nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas. Sa mga kapanganiban sa mga ilog. Sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintel, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. 27. Sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat at ay madalas,
sa gutom at uhaw, mga pag-ayuno ay madalas, sa ginaw at kahubaran. 28. Bukod sa mga bagay na iyon, ay may umiinis sa akin sa araw-araw ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Lahat ng paghihirap ito, dinanas ni Apostol Pablo, mga kapatid. Pero alam niya kung bakit siya nabuhay. May purpose yung buhay niya. At para saan yun? Pilipos 1:21. Ito yung dahilan bakit bumabangon si Apostol Pablo. Bakit nagdetermina siyang gumawa? Pilipos 1:21. Urihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Isip-isipin mo yan. Kaya ako nabubuhay dahil sa Panginoon. At pag namatay ako, hindi mas lalong mabuti. Makakasama ko na ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Kahit saan mo siya ilagay. Ilagay mo sa kulungan. Lahat ng mga preso, convert niya. Si Joseph, Genesis chapter 50 verse 20. Ang tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Binenta siya ng mga kapatid niya, mga kapatid. Buntik na siyang patayin. Binenta siya doon sa Ehipto. Ngunit ipinilagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iniligtas ang buhay ng maraming tao. Alam niyo, mga kapatid, lahat ng paghihirap, may dahilan yon. I'll give you an example. Nung nawala po si Padre Lahi, karamihan sa inyo hindi niyo kilala si Pastor Lahi. Tama? Hindi niyo alam si Pastor Lahi. Pero pag iniisip ko, mga kapatid, mayroong dahilan. Alam mo kung bakit? Si Padre Lahi po, mga kapatid, napapaligiran ng mga ulupong. Nakapaligid sa kanya lahat yun. Para yan mga linta na sumisipsip. Lahat yan, mga kapatid. Puro mga linta. Nung nawala na si Padre Lahi, makikita mo yung mga linta doon, naglitawan lahat. Kaya nung makita ko yung mga baktor, sabi ko, hindi ito ang hinahanap ko. Nag-umpisa po ako sa pinakababa, mga kapatid, sa grassroots. Kaya nga sabi ni Padre Lahi, yung malayo sa akin ay malapit sa akin at yung malapit sa akin ay malayo sa akin. Totoo yan. Yun ang kinakapatid nila. Kasama kami ni Padre Lahi noon. Pero si Padre Lahi na mismo nagsabi, yung malayo sa akin, malapit sa akin yan. At yung malapit sa akin, yun ang malayo sa akin. Kaya kayo, huwag kayong maniwala na, kasama kami ni Padre Lahi. Huwag kayong maniwala doon. Dahil sabi ni Padre Lahi, malayo yan sa akin. Totoo yan. Mayroong dahilan. Dahil kung mga kapatid ko, hindi po nangyari yun, hindi ko makikilala kung sino talaga ang totoong nagmamahal sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Santiago, Kapitulo 5:11. Indeed, we count them blessed who endure. Pinagpapala yung talagang nanatili. You have heard of the perseverance of Job. Nakita niyo si Job, kapatid, napakatindi ng nangyari sa kanya. Lahat ng sakuna nangyari sa kanyang buhay. At yung katawan niya napuno na ng uod, mga kapatid. Ganun po katindi nangyari kay Job. Nagkaroon ng mga uod ng katawan niya. At pagkatapos, pag nalaglag yung uod, mga kapatid, pupulutin pa ni Job yung uod. Oy, bakit ka umalis? Hindi ka nilagay, dito ka nilagay sa kamay ko. Diyan ka lang. Hindi nagbago si Job sa kanyang pagmamahal sa bugtong at buhay na Diyos. Lahat ng pahirap ginawa ni Satanas kay Job. Pero sabi ng bugtong at buhay na Diyos, nakita mo yung anak ko si Job? Akin yan, anak ko yan. Alam niyo, mga kapatid, kapag may pagsubok na dumating sa buhay mo at nagtagumpay ka, pinagmamalaki ka ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Pinagmamalaki ka niya. Sasabi ng bugtong at buhay na Diyos, tingnan niyo, yung mga anak ko yan sa mga oyon, anak ko yan. Yan, tinuturo niya, mga kapatid. Pinagyayabang kayo ng bugtong at buhay kapag kayo ay nagtagumpay sa mundong ito, mga kapatid. Ulitin natin. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Noong nangyari kay Job, pinapakita pa rin ang Diyos ay mahabagin at mawain. Sa ibang version, behold, we consider those blessed who remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord. How the Lord is compassionate and merciful. Sabi dito, nakala mo, yung mga pinagpapala, yun talaga ang mananatili. Pero tingnan mo si Job. Minsan, mga kapatid, hindi mo talaga makita yung tao talagang naglilingkod sa bugtong at buhay.
Makikita mo talagang totoong naglilingkod kapag dumating yung pagsubok sa buhay at nanatili ka pa rin matibay. At naniwala ka pa rin sa Kanya. Yun ang totoong nagmamahal sa bugtong at buwan na Diyos. Ha? Ating bugtong at buwan, nangyari sa Kanya? Ipinako sa krus, sa kalooban ng Kanyang Ama. Sabi niya, sa mundong ito, marami kang pagsubok na dumating sa iyong buhay. At ang sabi, pinagpala ang lahat ng inuusig dahil sa pananampalataya. Pag may pag-uusig sa inyo, pinagpala kayo. Sabihin nyo katabi nyo, pinagpapala ka. Mayroong kagalakan, Hebrew chapter 12 verse 2. May kagalakan sa bugtong at buwan, tiniis niya yung kanyang pagpako sa krus. And he was happy dahil mayroong reward. At alam niya na yung mga problema na yon ay dumating sa kanya para siya ay magtagumpay. Purpose on, para magtagumpay. Binigyan ka ng problema. Anong purpose ng problema? Para ikaw ay bumangon. Alam niyo mga kapatid, yung butterfly mga kapatid, uod yan. Tapos pag magiging butterfly na siya, papasok na siya sa isang cocoon. Yung cocoon mga kapatid, yung ang tawag niyan sa Tagalog, Pastor Peter, di ba yung uod, parang mayroon siyang bahay-bahay, Bermunding? Pag lalabas na yung uod, pag lumabas na yan sa kuko na yan, hindi na siya uod, magiging butterfly na siya. At kapag lumalabas yung butterfly, mga kapatid, gumaganon-ganon yung butterfly. Gumaganon-ganon, hirap na hirap yung butterfly, mga kapatid, para lumabas. Ngayon, ang ginawa ng mga scientists, ang ginawa nila, ginupit nila kasi yung butas na ng pakaliit magarbing, ginupit na nila para makalabas yung butterfly. Alam niyo mga kapatid, hindi nagtagal ang buhay ng butterfly, namatay siya. Alam mo bakit? Yung palang kuko na yon, may purpose pala ang bugtong at buwan na Diyos doon na paglabas niya, mahirapan siya. Bakit? Para ma-exercise niya yung muscle niya. At kapag na-exercise niya yung muscle niya, paglabas niya, paglipad niya, mayroon siyang lakas. Kasi na-exercise yung muscle niya. Tayo minsan mga kapatid, bakit madali tayong lupaypay? Dahil wala tayong muscle. Ang ating espiritu walang muscle. Hindi nagbabasa ng Word of God. Hindi nagpe-pray. Hindi kayo sumasali sa kwadro alas, hindi ka gumigising sa tamang oras na yan. Yung malakas yung katawan mo, pero yung espiritu mo napakahina mga kapatid dahil walang lakas. At yun ang kailangan natin, napalakasin natin yung ating espiritu mga kapatid para tayo ay mag-persevere. Palakpakan natin ang bugtong at buwan na Diyos. Bakit ka maraming umuusig sa'yo? Bakit maraming may galit sa'yo? Maganda naman yung ginagawa mo, pero bakit maraming galit sa'yo? Siguro may ginawa kang tama. Dahil kapag walang nagagalit sa inyo, baka wala ka namang ginawa. Wala kang ginawa. Kapag mayroong inuusig, ibig sabihin, once in your life, sabi niya, mayroong ka bang gaway? Good! Siguro mayroong kang ginawa na kakaiba. Katulad ako mga kapatid, yung may mga back to Christ na galit sa akin. Hindi sila galit sa akin dahil may ginawa akong mali. Yung kanilang galit, dahil mayroong nagtututsu sa kanila. Impostor yan, hindi yan anak ni Padre Lahi. Puro narinig, hindi pala anak yan, impostor pala yan. Naku, pag nakita ko yan. Nagagalit sa akin na hindi nila ako kilala. Hindi nila alam na yung taong nanira sa akin, yun ang mga sira. Di ngayon, lumitaw na yung totoo. You cannot hide it, not all the time, na may tatago mo yung mga dilitaw at dilitaw din yung katotohanan mga kapatid. Yung ibang mga tao mga kapatid, hindi sila nagagalit siya dahil gumawa ka ng masama. Minsan ang mga tao na nagagalit siya dahil gumawa ka ng mabuti. Ginawa mo ang mabuti. Naging tapat ka, naging totoo ka. Tingnan mo si Joseph. Bakit nagalit yung mga kapatid niya sa kanya? Dahil kung anong mga kalukuhan na ginagawa nila, sinusumbong ni Joseph sa tatay. Ito na naman yung subingro, sip-sip talaga ito. Sumbong na sumbong. Kapag ikaw ay naging back to Christ at walang pagsubok na dumating sa'yo, walang pag-uusig na dumating sa'yo, mag-isip-isip ka na. Baka hindi yan ang back to Christ na totoong sinalihan mo. Walang pagsubok. Hindi nasusubukan yung pananampalataya mo. Kaya, yung mga problema dumating sa buhay mo, yan ay binigay ng bugtong upang malaman mo kung ano ang purpose mo sa mundong ito. Number 2,
ay nagpupursigido sa iyong buhay dahil sa presensya ng bugtong at buhay na Diyos. Nagpupursigido ka dahil sa presensya ng bugtong at buhay na Diyos. Darating ba kayo dito kung hindi kayo nagpursige? Anong pinapunta nyo dito? Gusto nyo makita yung mukha ko? Bakit? Hindi naman artista yung pinuntahan nyo dito. Nagpursigi kayo pumunta dito upang purihin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat. Ha? Ang importante mga kapatid, hindi yung nakikita mo sa panglabas. Importante yung nasa loob. Brad Bong, pag mayroon kang sasakyan, hindi mo, kahit kulayan mo yan, ikaw mismo na gumawa ng sasakyan, alam mo kung yung sasakyan ay mapagkatiwalaan o hindi. Mayroong isang engineer, mayroong mayaman, lahat ng pinapagawa niya na building, gusali, lahat ng ganyan, siya ang tagagawa. Ay yung matanda na siya, Mother Bing, halapit na mag-resign. Sabi niya, mayroon ako ipapagawang mansyon malaki. Ikaw ang atasan kong gumawa. Ito palang architect engineer ng mayaman. Ano pala ito? Yung sa Bisaya, tikasan. Sa Tagalog, ano yon? Ha? Madaya. Nagnanakaw pala ng pera. So pinatayo siya ng mansyon mga kapatid. Alam mo, ang ganda ng mansyon, pero yung mga ginagamit niyang mga gamit, substandard. Dapat ang gamitin niya, bakal, pinapalitan niya ng mga plastic lang. Ang laki-laki ng bahay, pero lahat ng mga ginagamit doon, puro mga mumurahin substandard. Tapos yung tuwang-tuwa siya, sabi niya, Don, ito na yung bahay na pinagawa mo. Tadalan! Tuwang-tuwa siya. Pagkatapos sabi ng mayaman, ay maraming salamat. Alam mo, matagal ka na naglingkod sa akin. Kaya yung bahay na yan ay ibibigay ko sa iyo. Patay. Sabi niya, alam ko lang na ibibigay sa akin. Pinaganda ko na sana. Hindi niya kinurakot niya. Kaya siya hindi siya titira sa bahay na ginawa niya. Alam niya mga kapatid, yung trabaho niya, palyado. Mga kapatid, nagpupursige tayo dahil sa bugtong at buhay na Diyos. At ang importante, yung nasa loob mo. Bakit si Apostol Pablo nagtatagumpay sa mga Baderbing? Bakit tayo kahit paluin mo, kahit anong gawin mo ka, Apostol Pablo, talagang lumalaban siya mga kapatid. Dahil nandoon na hawak-hawak niya na yung bugtong at buhay na Diyos. Alam niya, totoo yung pananampalataya niya. Kahit anong mangyari, panghawakan, bugbugin, bahala ka, bugbugin mo ako. Wala akong pakialam. Basta ako tanggap ko, ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos. Kung kalooban niya ako mamatay na. Do your worst! Salitang Tagalog, do your worst is, gawin mo na lahat ng gusto mo. Hindi ako susuko. Ako ay manatiling manampalataya sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon si Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At ang sabi niya dito mga kapatid, he used the word we, hard press. Yung salitang we, hindi niya tinuturo yung sa sarili niya na ako ay dumanas sa ginamit niya we, hard press. Perplex. Ibig sabihin, wala nang matakbuhan. Minsan mga kapatid, dumadating sa mga magulang na mayroong ipapagawa sa iyo na hindi mo alam kung anong desisyon mo. Anong gawin? Halimbawa yung ikaw ay kinikilala sa iyong lugar, tapos malaman mo na pala, yung anak mo pala buntis na. Ngayon, ikaw ay kinikilala, religyosa sa loob ng lugar ninyo. Naku, talagang pag pumunta ka talagang may hawak ka ng Biblia, religyosa nga eh. Tapos yung anak mo buntis, tatingin mo, akala ko religyosa, yung anak pala niya malandi. Di pa rin nakasira sa pangalan, ipalaglag mo yan. Perplex, mayroong mga bagay na kailangan mo magdesisyon. Kailangan mo magdesisyon, mga kapatid. Kailangan mong magdesisyon. Hindi mo alam kung ito ba ang tama o ito ba ang mali. Hindi mo alam anong gagawin mo. Ito yung perplex. Pero hindi siya, si Pablo daw dumadanas ng ganito na walang matakbuhan, pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi nawawala ng pag-asa, mga kapatid. Persecuted. Sabi niya, ako inuusig. Isipin mo kapatid, inuusig ka. May naghahunting sa'yo. Sino ba si gobernador? Yung gobernador natin, sana si gobernador? Nasaan na? Sabi niya, pastor,
Malaki talagang problema ko. Ano ang problema mo? Kasi may naghahunting sa akin, papatayin ako. Ha? Hindi ko nga alam kung anong, baka mamaya biglang pumasok dito, baka hinahanap ako, nandiyan na. Alam mo yun mga kapatid? Yung pag maglalakad ka sa mall, parang mo tinitingnan mo, baka may babaril sa'yo, may nagbubuntot sa'yo. Ang iba kayong pakiramdam ng mga kapatid. Ha? Kung pwede lang takpan mo yung mukha mo para hindi ka makita. Kasi mayroong naghahunting sa'yo. Hunted, wanted ito si Apostol Pablo. Ha? Acts 23, Buhat 23:12. 40 tao nanumpa. Isipin mo yun, 40 tao naghahunting sa'yo at nanumpa pa. Hindi kami kakain at hindi kami inom ng tubig hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Isipin mo yan. Determinado talaga mga tao ito na patayin siya. Pero hindi sumama ang loob niya. Wala eh. Gumawa ka ng tama. Hahantingin ka mga kapatid. Ha? Struck down. Ha? Thrown to the ground. Alam mo si knockdown mga kapatid, para kang si Manny Pacquiao. Para kang sinuntok. Pag suntok sa'yo, bulagta ka na doon. Nakahandusay ka na. Ha? Di ba? Nasa sahig ka na. Ha? Pero kahit nakalugmok na, hindi sumuko, tumayo pa rin. Verse 16. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Therefore, we do not lose heart. Hindi tayo nawala ng pag-asa. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Alam mo mga kapatid, ha? Akala mo, tingnan mo sa labas, durog-durog na, sira-sira ang damit, yun pala masaya ang paglilingkod. Di bali na maghirap, basta na sa Panginoon. Ha? Maraming pagsubok sa buhay. Pero yung mga pagsubok na araw-araw ka binabago ng bugtong ng Diyos. Alam mo mga kapatid, mayroong isang preacher sa Inglaterra mga kapatid, na pag nagpipreach siya, lagi siyang may naghahabol sa kanya, hinahabol siya ng itak, binabato siya. At yun ang karanasan niya palagi mga kapatid. At tuwang-tuwa siya, at habang inuusig siya, tuwang-tuwa siya. One time, isang araw, walang nagsigaw sa kanya, walang gustong pumatay sa kanya. Nag-worry na siya. So, lumuhod siya doon sa may tulay. Sabi, Panginoon, patawarin mo kung nagkasala ako. Bakit wala na nag-uusig sa akin? Habang nakalood siya mga kapatid, nakita siya ng tao doon na nakakilala sa kanya. Aba, nandito naman itong mga aral na to. Kinuha yung bato, binato siya. Pagbato sa kanya, hindi naman siya tinamaan. Pagbato sa kanya, sabi niya, purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Mahal mo pala taga ko, Lord. Salamat! Bakit may nambato sa kanya mga kapatid? Bakit may namabato? Ibig sabihin, meron kang mabuting ginawa. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ng Diyos. Ha? Si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego mga kapatid. Sabi ng hari, lahat kayo ay lumuhod sa rebolto. Lumuhod ba sila? Hindi. Ha? Malari. Oh, bakit? Anong problema? Di ba may batas ka na pagtunog ng pakakak ay dapat lumuhod? Oo. Ay mayroon dito mga kasamaan mong malari. Hindi lumuhod. Sino ba yan? Shadrach, Meshach, Abednego. Sabi lang mahalin ako. Malalapit ito sa akin. Huwag mo nang patayin. Papuntahin mo dito. Shadrach, Meshach, Abednego. Ano itong narinig ko na hindi kayo lumuhod? Lumuhod na kayo anak ha. Para hindi kayo maputulan ng ulo. Anong sabi nila? Ay mahal na hari, mabuhay ka magpakailanman. Hindi na kailangan magpatunog. Mahal na hari. Dahil mayroon kaming Diyos na pinaglilingkuran. Hindi kami luluhod na mahal na hari. Dahil mayroong Diyos na magliligtas sa amin. Pero mahal na hari, gusto ko ipaalam sa iyo. Hindi man kami iligtas ng bugtong at buhay na Diyos, hindi pa rin kami luluhod. Naggalit yung hari, namula yung hari. Umuusok yung tenga niya. Sabi niya, painitin ang pugon! Ha? Itala yan, itapon yan sa pugon. Pinainit 7 times. Pinainit yung pugon mga kapatid. Pati yung nagpainit na matay. Ganon katindi. Pero yung tinapon, hindi namatay mga kapatid. Sila ay buhay na buhay. Yung 3 na tinapon nila, naging 4. Dahil sumama ang bugtong at buhay doon sa gitna ng apoy, mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na yan. Ha? Sabi ni Apostol Pablo, itong katawan mo, lupa lang ito. Ha? Palayok lang ito. Ha? Patingin nyo kami, inaapi binabato kami, hinaampas ako, kinulong siya mga kapatid. Pero sabi niya, hindi ito ang importante. Ang importante yung nasa loob. Ano yung nasa loob? Yung bugtong at buhay na Diyos, hawak bahala na maghirap. Temporary lang to. Makapiling ko lamang. May kanta si Padre, di ba yan? Makapiling ko lamang
Si Kristong Diyos, ha? Di ba? Maligaya pa rin ako sa kahirapan. Habang kinapagkikir ko yan, ano na, bakit maligaya ka sa kahirapan? Ayoko ng kahirapan, gusto ko siyahan lang. Ha? Anong maligaya? Sige nga, wala ka na makain. Maligaya pa rin ako, wala na akong masaing. Ha? Padalahi, bakit ka mayroong kanta na ganito? Ha? Ang ibig sabihin ng mga kapatid, importante. Ganito yan. Pag wala na kayong masaing sa bahay ninyo, wala ng bigas, wala ng lahat-lahat. Gawin nyo mga kapatid, kubuha ka ng plato, ilagay mo sa lamesa mo. Lagyan mo ng tubig. Wala na bigas, lagay mo dyan. O anak, kanina kakain na tayo mga anak. Kain ng ganun. Sabi ng anak ko, wala na, siraan na ng ulos, papa. Bumigay na to. O, pagdating na, talaga, paglandian na sila sa harap. Sige na. Pagdating yan mga kapatid, awit muna tayo. Nananalig kami kay Hesus Kristo kahit saan. Habang umawit kayo mga kapatid, biglang may maplata na sakyan sa harap, magkakato sa pinto mo. Ano yan? Naplat yung gulong namin, masira yung mga pagkain namin na dala. Sa inyo na lang ito. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Diba? Pag wala na kayong masaing, ang hinahanap nyo yung solusyon na makukuha mo. Pero mga kapatid, ang solusyon wala na sa labas. Anong solusyon na sa problema mo? Nasa loob. Bakit? Ang bugtong at buhay na Diyos ay nananahan sa iyong puso, mga kapatid. Yun ang magbibigay ng lakas sa iyo. Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 4. Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 4. Little children, mga anak, mga maliliit na bata, you are from God. Ikaw ay galing sa Diyos and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. Ibig sabihin, yung nasa loob sa inyo ay pinakadalikila ng lahat sa buong sanlibutan. Sino yung nasa loob mo? Sino yung nasa loob mo? Ang bugtong at siya daw yung pinakadakila sa lahat mga kapatid. Kapag nandyan ang bugtong at sa puso mga kapatid, sino ba sila? Wala nang makakatalo siya mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Kapag tumakbo ka mga kapatid, kapag tumatakbo ka, dahil ang mga taong tumatakbo sa lakas, pag nanghina na, wala na. Si Manny Pacquiao mga kapatid, bakit siya tinawag na pinakamagaling na boksingero sa buong mundo? Bakit? Habang lang si Manny Pacquiao mga kapatid ay sumusuntok at nagja-jogging mga kapatid, sabi ni Freddy Roth, sige, 20 ikot. Pagkatapos yung 20 ikot mga kapatid, yung mga kasama niya, 20 ikot, 10 ikot pa lang, surrender na. Si Manny Pacquiao, tuloy pa rin sa jogging mga kapatid, 10 ikot yun. 20, ikutin niya. Pagkatapos ng 20 ikot, iikot pa uli yun. Sabi ni Freddy Roth, tama na, sobra na. Sabi niya, hindi. Bakit? Yung binigay mo sa akin na 20 na ikot na yon, hanggang doon lang talaga doon lang kaya ng boksingero. Pero bas hihigitan ko yon dahil doon ako magiging champion. Mga kapatid, yung lakas natin, alam natin kung hanggang saan lang yung kaya natin. Pero higitan mo yung magagawa mo mga kapatid, doon makikilala kung sino ka. Si Michael Jordan mga kapatid, pinakamagaling na shooter sa basketball mga kapatid. Nung tinanong siya, bakit ang galing-galing mag-shoot? Sabi niya, I miss 1,000 times before I make my one shot. Ilang beses siyang nag-miss. Pero practice mga kapatid hanggang siya ang pinakamagaling na basketball player sa buong kasayan. Ilang beses lang nanalo, ilang beses lang nag-champion. 6 times world champion mga kapatid sa basketball. Wala pa hong naka-break sa record yan mga kapatid. Ganon po kagaling si Michael Jordan. At hindi ka, alam mo si Michael Jordan, bakit lumilipad yan, bakit tinawag siyang Air Jordan? Kasi mga kapatid, naglalagay siya ng mga mabibigat dito sa katawan. Pagkatapos, pumupunta yan doon sa may swimming pool mga kapatid Tumatakbo doon sa swimming pool, sa tubig. Tapos marami pang mabigat sa katawan. Yun ang ginagawa niya. Pag tinanggal mo yung mabigat na yun mga kapatid, doon na parang, tawag na to, para siyang ibon na lumilipad mga kapatid. Pag tumalon yan, ang taas ng lipad niya kasi ang dami niyang pabigat sa katawan. At pag tinanggal yung pabigat, lilipad ka. Ganon din ang sa ating mga kapatid. Lilipad tayo mga kapatid na may panibagong lakas sapagkat ang bugtong at buhay na Diyos ang nagpapalakas sa atin.
dapat mayroon kang determinasyon. Mayroon kang purpose. Dahil kung wala kang determinasyon, kung lakas mo lang mga kapatid, Pastor Peter, kung lakas mo lang, paano pag nanghina ka na? Minsan, naranasan mo ba, Pastor Peter, may lagnat ka, pero kailangan mong tumayo. Bakit? Mayroon kang anak eh. Sabi niya, may lagnat eh. Naku, bawal magkasakit sa akin. Ayaw mo. Nagkasakit ka na nga, sumurindi na yung katawan mo, pero hindi ka sumusuko. Bakit? Mayroon kang dahilan bakit bumangon ka. Dahil yan sa bugtong at buwan ng Diyos. Palakpakan natin. Pangatlo, at pinakahuli sa lahat. Tayo ay nagpupursigido. Dahil sa kadakilaan ng bugtong at buwan ng Diyos. Purihin natin ang bugtong at buwan ng Diyos. Dahil sa kadakilaan ng bugtong at buwan ng Diyos. 2 Korinto 4:6. For God, dahil ang Diyos ay may sabi, let light shine out of darkness. Ang liwanag ay magbukang liwayway sa gitna ng kadiliman. Na yung liwanag ay magliwanag sa ating puso to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Dapat natin ma-realize bakit mayroong kadiliman sa ating buhay. Verse 6. Para lumiwanag yung liwanag, kailangan mayroong kadiliman. Dahil kung walang kadiliman, paano mo ma-appreciate yung liwanag? Pag brown out, anong hinahanap mo? Liwanag. Verse 6. For it is the God who commanded the light to shine out of darkness. Dahil ang liwanag ay hindi siya liliwanag kung walang kadiliman. Hindi mo ma-appreciate kung ano yung liwanag kung hindi mo makita ang kadiliman, mga kapatid. Sa tingin nyo kaya, mga kapatid, sa mga nangyari ngayon, nung nag-live kami, Mother Bing, alam mo ba yung live natin na yun? Nung kahapon ba yun? Kagabi? Umabot po ng 1,000 yun ang nanood. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Bakit marami ang nanood doon? At yung karamihan nanood natin, may taga Leyte, may taga ibang bansa. Bakit nanonood sa live ni Pastor Lahi? Dahil meron silang hinahanap, Mother Bing, na hindi nila nakita doon sa mga grupong sinamahan nila. At anong hinahanap nila, Mother Bing? Yung mensahe na nagmumula sa bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam nyo, nung isang gabi, pumunta ako ng SM, namili ako, nagabihan ako na umuwi sa bahay. Pag-uwi ko, mga kapatid, nakita ko yung buwan, ang ganda. Nung isang gabi, Mother Bing, nakita mo yung buwan? Ang ganda. Nakita ba ninyo yun? Nakita niyo yung buwan? Hindi nyo nakita ang buwan? Sa taga saan pala kayo? Malabo siguro mata mo. Alam mo, mga kapatid, minsan naman, paggabi, tumingala naman kayo, sayang gumawa nga ang Diyos ng buwan eh. Kaya nga mayroong kantang sa ilalim ng puting ilaw. Buwan. Ang ganda kayo ng buwan, mga kapatid. Di ba, Mother Bing? Bamunding? Subukan ninyo pag bilog ng buwan. Mag-date kayo dito sa garden. No. Dito, lakad-lakad kayo dyan, ikot-ikot kayo dyan. Tapos nakatingin kayo sa bunga buwan. Di ba? Sabi, tagal na nating mag-asawa. Hindi na, talagang walang nagbabago sa atin, no? Talagang love na love natin isa. Oo nga. Ilang taon na ba tayo mag-asawa? Ilang taon na kayo, Mother Bing, mag-asawa? 28 years na tayo mag-asawa. Wala, hindi ka pa rin nagbabago. 30 years na tayo, hindi ka pa rin nagbabago. Kaya nga kasi hindi mo naman ako binibilan ng bagong damit. Yung mga damit ko, butas-butas na. Bilan mo naman ako ng bago. Kaya walang pagbabago. Pero pag nasa syudad ka, mga kapatid, hindi mo na mapansin masyado yun kasi may mga ilaw na doon eh. Alam niyo yung mga kutitap, firefly, yun na dyan sa may unahan. Sino nakakita ng kutitap? Kayo hindi kayo nakakita. Taga saan ba kayo? Ako nagdududa na ako sa inyo. Ako taga saan. Isama mo nga ito doon. Hindi na alam mo anong
Sabi, ano ba yung kutitap? Butterfly yan? Naku, patay. Mother Bing, isama mo nga ito doon sa butterfly. Sama mo nga ito doon. Tingnan mo katabi mo. Sino nakapunta doon sa butterfly? Butterfly, nakapunta sa butterfly. Wala rin. Taka saan ba talaga to? Pati butterfly hindi na nakita. Wala to. Hindi pa kayo nakakita ng butterfly. Kawawa naman itong mga tao na ito. Butterfly lang, hindi pa makakita. Nanabilya. Ikuyunin mo nga ito. Ano mo yung sinasabi nito? Taga sa bukid, hindi ka kitang butterfly. Ha? Tumanda na kayo, di pa rin kayo nakita ng butterfly. Ha? Ano yung Mother Beng? No. Ha? Halika nga dito, Mother Beng. Salitain mo nga ito ng kuyunin, baka hindi nila naintindihan yung sinasabi ko. Halika dito, Nanabilya. Halika na ito. Pagalitan mo to sila, hindi nakita ng butterfly. Ano ba yung butterfly sa kuyunin? Ang pangit dato ang kuan. Sinong pangit? Pangit. Sige, sabihin mo sa kanila. Bakit tanda-tanda nyo pa, hindi pa kayo nakita ng butterfly? Sabihin nyo. Kaboy ka mo rin sa Palawan, ara ka mo kakikita ang pangit. Sana ang alibangbang. Ngalibangbang mamadang butterfly. Hindi, iba. Ang pangit fly. Yun. Taka boy ka mo rin sa kwan, sa Palawan, ara ka mo pa kakikita. Ang pangit. Yung parfly, ano yan sa kuyunin? Pangit. Yung paru-paro, ano yan? Alibangbang. Iba yung pangit tsaka sa libangbang sabihin mo. Ibang alibangbang kaysa pangit. Ang alitap-tap iba. Ang sabaybay dang may rintek nga gatwaran-twaran sa baybay. Kislap. Dito sa kwan sa Montebli na malulubasan mo dito. Sa Kabakawan. Sa Kabakawan nga ni. Palakpakan natin. Mother Bing, ito isama mo to doon sa kuan ha. Ipakita mo yung mga pangit doon. Para makita nyo yun ha. Mayroong isang kwento mga kapatid. Ito kwento to ha. Mayroong isang paligsahan. Ha? Nagkaroon ng paligsahan yung Pepsi. Yung takbo ba? Paunahan ng takbo. So nagpalista sila lahat mga kapatid. Paglista yung pangalan, taga saan ka, ilang taong ka, taga saan. Tapos doon may maraming mga mga guidelines. Tapos pirma. Ang manalo, mayroon siyang 10 million na pabuya. So nagtakbo na sila mga kapatid, paunahan ng takbo. Yung isa, ang bilis sa takbo mga kapatid. At nung siya ay tumakbo, siya ay nanalo mga kapatid. Nung nanalo na siya, tinanong siya. Sabi niya, congratulations, palakpakan natin yung nanalo. Palakpak yung mga tao, nanalo siya. Sabi niya, bago namin ibigay sa iyo yung 10 million mo, tatanungin muna namin, ikaw, ano ba ang lasa ng Pepsi? Sabi nung tumakbo, ay naku, ang sarap talaga ng Pepsi, lasang Coke. Hindi niya natanggap yung 10 million na disqualify siya. Bakit? Meron kasi sinabi doon, wala kayo mag-endorse ng produkto, Pepsi lang. Ha? Di siya nanalo. Bakit? Ang sarap daw ng Pepsi, lasang Coke. Alright. 2 Corinthians chapter 4 verse 15. Ikalawang Korinto 4:15. All this is for your benefit. Lahat ng bagay nito ay para sa kabutihan mo. So that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Yung lahat daw na ito mga bagay nito para sa iyo at upang ang grasya ng Panginoon ay makaabot sa napakaraming tao at ikaw ay ang pagpapasalamat mo ay umaapaw ayon sa kalawalhatian ng Diyos. Si Apostol Pablo, pinangaral niya ang katotohanan
Tiniis ang lahat ng paghihirap upang ang lahat ng mga tao ay makita nila ang kaluwalhatian ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam mo, pag nangangaral ako mga kapatid, pag nakita nyo ako dito, naka-korbata, naka-Amerikana, mga kapatid, ang ganda talagang forma ni Pastor, parang pang-international na talaga. Pero mayroong part na hindi nyo nakita mga kapatid. Nag-umpisa mo kami ng krusada nito mga kapatid na nag-umpisa kami dito Mother Bing. Ang kapital namin 500 pesos. 500 pesos. Pumunta kami ng Nueva Ecija. May mga gabi mga kapatid na nakakatulog kami sa terminal ng bus. Hindi kami makakuha ng hotel dahil wala naman kami pang hotel. Tiniis namin yun mga kapatid. Pumunta kami ng Mindoro, naubusan kami ng gasolina, wala kami pang gasolina. Pupunta kami ng mga bundok mga kapatid, nakikita namin yung mga kapatiran doon, nakabahag lang. Sa Mindoro mga kapatid. Yung mga kapatiran doon, nakabahag. Pumunta kami doon. Tapos nung kakain ng mga kapatid, hindi ko maintindihan yung makain mga kapatid. Nung binuksan yung kaldero, parang nagulanta ko. Huh! Bakit ako nagulantang? Kasi nakita ko sa kaldero mga kapatid, yung mata ng isda, ang laki-laki, nakaganon. Isdang bato. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, isda, pastor. Kasi yung mga back to Christ doon, wala namang doktrina. Pagdating namin na Mindoro mga kapatid, doon na kami sa liblib na lugar. Sabi ko, anong lugar to? Tapos yung liblib na lugar, Mother Bing, iiwanan namin yung kotse namin doon. Pagkatapos, pagdating namin, sasakay kami ng bangka. Yung bangka na sasakyan namin, Tata Ido, wala pang katig. Pag upo mo ng ganon, kung ano yung upo mo, di ka na pwedeng tumagilid. Sabi niya, straight lang tayo, kasi pag tumagilid, tataob kami mga kapatid. Pumunta kami doon. At alam mo ba mga trabaho ng kapatiran natin doon? Namumulot lang ng bato doon sa dagat. Nilalagay, yung mga batong puti Tapos nilalagay nila sa sako. Pebbles. Tapos yun ang binibenta nila mga kapatid. Yun ang kinabubuhay nila. Ang hirap ng buhay mga kapatid. Kaya yung kinikwento ko yung kahapon, yung kay Nanay Luming, sabi, tatawag kami, Nanay Luming, wala kami pang gasolina. Ano si Nanay Luming magsisend ng pera yan? Dahil yung anak niya nasa Japan. Pag pumunta kami ng Nueva Ecija, mga kapatid, yung sakyan namin, yung Everest ni Nanay Luming, na tawag nito, yung Ford Everest. Lahat ng mga iniikot namin doon, mga kapatid. Tapos pag pupunta kami ng mga tindahan, mahilig humingi ng tawad. Sabi ko, Nanay, kinukurot yun, huwag ka nang mag-discount, nakakahiya. Everest to. Sabi niya, pa-discount naman niya. Sabi niya, dabi naman kayo, Nanay, laki, ganda-ganda ng sakyan niyo. Pa-discount ka pa. Sige, mahalata tayo, wala tayong mga pera. Ganon po mga dinanas natin mga kapatid. Pero hindi ko iniisip yun. Alam mo yung nasa isip ko palagi mga kapatid? Na sana sa lahat ng mga naging back to Christ, sabi ni Papa noon, ewan ko na lang 10, mayroong isa na back to Christ na maligtas. Bakit nasabi niya mga kapatid? Sa totoo lang, karamihan ng back to Christ, wala akong doktrina. At sabi ni Papa, sabi niya, ayusin mo yung doktrina ng back to Christ. Sabi ko, ikaw na pa mag-ayos niyan. Sabi niya, wala na akong panahon mag-ayos niyan. Trabaho mo yan, kaya kita pinaaral. Yung eskwelahan ko mga kapatid, hindi yan basta-basta na eskwelahan. Mamahaling eskwelahan yan. Buong bansa, sa buong mundo mga kapatid, doon pupunta para mag-aral doon. Doon ho ako nag-aral. At sa kalooban ng Bugtod, naging presidente ako ng eskwelahan na yon. Doon ako nag-aral. Okay? At dito mga kapatid, pinapakita sa atin, maraming nangyari sa buhay natin, mayroong tinuturo ang bugtong at buhay na Diyos sa atin. Pero hindi ako sumuko mga kapatid. Tuloy-tuloy lang ang paglilingkod. Tuloy-tuloy lang. Dahil bakit? May purpose ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi alam ko na mga kapatid, nung nawala si Papa, sabi ko na wala nang patutunguhan tong organisasyon na to. Totoo yan, Mother Bing. Wala na talagang patutunguhan ang Back to Christ. Totoo yan. Sa tingin niyo, may patutunguhan? Pakinggan niyo yung mga nangaral na yun, mga kapatid. Tapos itanong niyo, mayroon ba bang patutunguhan to? Yan, si Valdez, nangangaral dyan sa Puerto.
Sabi niya, dapat nasa loob ka ng tadyaw. Pag lumabas ka dito, wala ka mali yun mga kapatid eh. Ha? Sabihin ko sa inyo, ang bugtong at buhay na Diyos, pag-aari niya ang back to Christ, pero ang bugtong at buhay na Diyos, hindi niyo pag-aari. Ibig sabihin na kaming hindi sumama sa inyo, imperno kami. Kayo maligtas. Ano bang ginawa ninyo dapat maligtas kayo? Ha? Back to Christ, Healing Crusade of Padre Lahi. Ilang grupo maghawak yan? 3. Tapos lahat ng 3 na yan, nagsasabi ng ako ang totoo. Eh, ikaw back to Christ, di ka mapraning? Ha? Kayo, 3 ang nagdadala niyan. Tapos parehong totoo yan? Kaya tayo nagpupursige mga kapatid dahil may purpose ang bugtong at buhay na Diyos. At sa magitan ng presensya ng bugtong at buhay na Diyos, ginagawa natin ito para sa kanyang kadakilaan at sa kanyang kapurihan. Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos. Magsitayo po tayong lahat.